Look at this. Sobrang sarap ng pinipig ko na biko. Oh. Ayan o. Green. Ang sekreto ng Diyos ko, sarap. Sarap. Sobrang sarap. Hello Kitchenatex! Welcome to my channel. Tayo naman ngayon ay gagawa uli ng napakasarap na recipe. At ang ating recipe for today ang paggawa ng pinipig na biko. So ito po ay napakasarap pa. So para laging updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Umpisahan na po natin. So ito yung ating mga ingredients para sa ating biko pinipig. Meron tayong pinipig. Tapos, gagamit din tayo ng bigas na malagkit. Meron din akong pandan. Meron din tayong brown sugar. At gagamit din tayo, syempre, ng gata. So, umpisahan natin. Isasaing muna natin yung ating bigas. So, habang niluluto natin yung rice, maggagawa naman ako ng toppings. Yung toppings natin, ginamitan natin ng brown sugar at saka gagamit tayo ng gata. So, wala pa siyang apoy, malamig dito. Tingnan mo. Ayaw lumabas yung aking gata. Malamig kasi dito sa lugar ko. So, ayan. Gamit tayo ng gata. So, wala pa siyang apoy yung ating kalan. Atin mo nang haluin. So, apoyan na natin yung ating kalan. So, ngayon, be-blend naman natin yung ating pandan. Dahil yung sabaw niya, yun yung ating gagamitin. So, ngayon ay nasala na natin yung water ng ating pandan. Maglalagay naman tayo ng konti dito sa ating pinipig. Lagyan lang natin siya para bababarin lang natin siya. So, ayan. Na-absorb na yan ng ating pinipig. Iwanan lang natin to habang hinihintay natin na mainin yung ating malagkit. Wala namang problema kung mababad siya ng medyo matagal-tagal. So, ito ay okay na yung ating pang-toppings. Ang gagawin naman natin ay yung ating paglalagyan ng yung ating gata para sa ating malagkit. So, okay na siya. Ngayon, nalagay naman natin yung ating gata. So, yan. Lagay na rin natin yung ating pandan water. So, lagyan natin ng mabuti. Yan, nakita nyo. Ang ganda. Diba? Pero maglalagay pa rin ako ng konting food color para mas matingkad yung kulay ng ating gata. Para maging green talaga siya. Pero yung gamit ko ay pandan flavor pa rin siya. So, lagay na rin natin yung ating sugar. Kasi hindi naman nagbago yung kulay. Kumbaga, nagbago siya ngayon dahil tumingkad dahil nilagyan ko na siya ng konting food color. So, ngayon ay malapot na yung ating pinakulo na gata. Ilalagay na natin muna yung ating binabad na
Tingnan mo ito ha, na pinipig, wala yung food color, pero green na green siya. Diba? Haluin muna natin mabuti para sumama siya dun sa, sorry, sumama dun sa malagkit. Malamig po dito kaya medyo nag-aano yung aking boses. So ayan, hiwa-hiwalayin lang natin yung ating pinipig. At ilalagay na natin yung ating sinaing na malagkit. So lagay na natin yung ating sinaing. So yung sinaing ko po ay lutong-luto yan. Natin. Ayan, maganda na. Nangangamoy. Nangangamoy mabangong pandan. Ang sarap niya. So, pag ganyang, hinaan na natin yung ating init. Para iin-inin lang natin. Para lumabas yung mantika niya. Makikita nyo na hindi durog yung ating biko kasi kailangan ilalagay nyo pag kunti na yung sabaw. Pag malapot na, kaya kailangan luto talaga yung kanin natin. So, yan. At kaya siya lumalapot, ang malagkit na malagkit talaga siya dahil yung ating ay napakalagkit din, yung pinipig. So, ayan. May biko na tayong masarap. Basta bali-baliktad lang yung pag-ano natin para hindi madurog yung ating bigas. Pero kung gusto mo naman yung bibingka, yung parang bibingka, dinudurog talaga namin yung paggawa. Pinipisa. Meron akong ganon. Sa YouTube ko, merong ganon. Dito rin sa, dito rin sa ating channel, Pinay Cuisine ng Sweden. Ayan. Sa amin po, pag nagdiko, nilalagyan ng star margarine. Wala akong star. Butter lang yung meron. Pwede natin lagyan ng butter kung gusto natin. Pero mamaya ako na lang lalagyan ng butter sa ibabaw. So, ito ay luto na. Luto na po yung ating biko na napakasarap. Pinipig biko. So, ito na yung ang ating bikong pinipig. So, lalagyan na natin ng ating toppings. Nakita nyo yung lapot ng ating toppings. Tama-tama lang siya pag lumamig na. So, lagay natin. Pwede yan lagyan ng cheese sa ibabaw pag gusto nyo. Pero para natural, huwag na natin lagyan. So, ganyan lang. Tapos, meron pa ako dito sa kabila na naliliit. Ibibake ko siya para mas, parang naisip ko, lagyan ko na lang to ng latik. Parang mas masarap yung may latik. Yan. Dito ko na lang ubusin lahat yung aking, syrup. Yan. Tsaka nilas ko yung sugar sa malagkit. Kasi yung syrup naman, matamis, kaya tamang-tama lang. So, ibibake natin siya ng 200 degrees hanggang sa parang kumukulo-kulo na siya, tanggalin na natin. Ayan, ang sarap nito. So, ayan, okay na yung ating bibingka.
Kita niya po. Basta't ganyang nagbabubbles na, okay na siya. Huwag na natin patigasin pa yung toppings. Ayan, ang sarap niya na. Ang sarap. Ang sarap, bigat, napakaligat, sarap. Thank you for watching.